bibiling kayo sa bayan? Wala. Pagkatapos lang ng misa, ay umuwi kang agad at sibakin mo yung mga kahoy dyan. Wala nang magamit ang inang mo. Linggo magsisibak. Ayot, magmamadali ako. Teka nga, sandali. May nagbalita sa akin, hindi ka raw nakikinig ng sermon sa loob ng simbahan at wala kang ginagawa kundi pa niya na panliligaw ang ginagawa mo roon eh. Oh, at yata ikaw eh, nabibilang na sa ibang kabataan diyang hindi na marunong kumilala ng bahay ng Diyos eh. Aba, hindi tatang. Di ba may sabi sa inyo niya? Marahil si Tiko na naman. Magbabayad sa akin ang lokong yan. Panliligaw daw eh, wala naman akong nililigawan. Hindi ko inaalis na ikaw ay manligaw. Pero ano mapapala mo sa ligaw tingin? Mabutit hindi ka pa nakaalis. Wala nga pala tayong asinap-asinal. Uwi ka sana ng tigisang sa lokan eh. At saka, magdaan ka nga pala kina Tapeka. Ihiram mo ako ng gilingan ng bigas at ako'y magpuputo. Eh siya, lumakad ka na at baka mahuli ka pa sa misa. At ibili mo nga pala ako ng sigarilyo itim at fosforan eh. Bigas, sukal. Mabuti na lamang at ako nakadampot kung hindi na rumihan sana. Salamat, Tulumi. Wala naman. Ano ka ba? Para kang asong susunod-sunod. Kung wala kang magawa, bakit hindi ka magpakalunod? Kung ako'y aso, ikaw naman ay ahas. Puti na loob, huwag na kayo magkakadol pa dito, Leonardo. Anak-anak sa'yo ako'y magpaparaya. Diyan ka na. Ano palagay mo sa akin, batang munti? Leonardo! Nabulit pa sana sa 12. Pagbalik ka! Estisong bangos! Nasaktan ka ba? Konti lamang. Kung gayon ay pinagkakalaw ko sa iyong panyulitong to na siya naging sanhi ng inyong pag-aaway. Balit, ibig ko rin ang panyulitong to ang siya magpaalala sa iyo na magmula ngayon ay tinuturi na kitang isang tunay na kaibigan. Salamat, Lolita. Kaya na kayo? Kaya na, Baran? Kaya na. Oh. Kaya na. Sa akin, hindi ko yata may larawan sa inyong pagsisikip na aking dibdib sa mga sandaling yun. Mabuti pang pinagtakluban ako ng lupa at langit. Bayaan mo iyo sa pangangaralan mo. Huwag kang mag-alala. Lolita, halika sandali. Pwede kayo sabihin sa akin, Papa? Oo. At ikaw, matandang konsentidor. Ako kayo mga galit ng Tenorio, wala pa akong kamalay-malay sa mga nangyari. Maniwala po kayo. Basta yan, sige. Sige sa loob. Lolita, ayok yun ay hindi ka nais-nais ang inasal mo sa harapan naman ng karamihan ng tao. Dinaramdam ko sabihin sa'yo, Lolita, na nakapagdulot sa akin ng isang malaking kahiyan ang pagpahalaga mo sa isang patay gutom na magbubukid. Kaya inaasahan kong hindi na maulit ang pakikipag-usap. Papa, si Tulumay mabuting tao at hindi tawang patay gutom. Nabubuhay siya sa tulo niyan sa rin. Aso ka na! Hindi yata nawawalan ka na ng pagpapitagan sa aking mga pangusap. Pinaalala ko lang sa Lolita na ako ang iyong ama na wala sinisikap mangyari kundi ang mahihatid ka sa iyong magandang kinabukas. Kaya ito ang tandaan mo. Wala ka na rapat gawin kundi sumunod sa lahat ng aking kagusto. Tandaan mo yan, Lolita. Lolita, ang ginawa ko'y udyok lamang ng isang matinding panibugho dahil sa kadakilaan ng aking pag-ibig sa'yo. Hindi na kailangan magpaliwanag ka pa. Diyan ka na. Lolita,
Panayan tama niya sa tagliran. Naku, napasigaw siya sa sakit. Aray! Oh, para naman bakit ito kung makagawa? Ay malakas pa huri ng sigaw ni Leonardo nang tamaan siya ng makasawang suntok. Pagkatapos sinalubong siya ng hindi makakilalang dagok sa panga. At pagkatapos bang! Bug! Naku! Lumakpak siya sa kanil. Aray! Aray, ako ito. Lumakpak ikaw ang nasaktan. Kita mo na yan, nabasag pati yung palanggana. Basima, tigilan mo na yan. Baka lalong mamagayan. Dito ho! Dito! Isang betang katatang! Tagal-tagal naman nyo. Natuyo na ang laway ko sa kakukwento Umakba kayo! Naku, ano ba naman may palanggana pambasag dito? Iasaw mo, sa kahambugan, kwento ng kwento. Uy, matyaga naman kayong makinig eh! Tang tugal ka sa simbahan. Oo. Oh, ayan tatang. Ayan si Tulume. Alin ba napili sa'yo? Ito. Iabot mo naman Tulume ang kami mo. Baste. Alam mo namang malabo pa sa manok ang mata ng tatang eh. Baste. Huwag kang maingit. Nagbubulong ng orasyon para sa pilay ang tatang. Ikaw itong tilaok ng tilaok eh. Ikaw itong... May langis ba kayo? Abot mo din no, ayan sa ibabaw ng altar. Ito po. Ayan, nasa uli na sa lugar ang ito. Magaling na yan, ha? Huwag mo lamang babasain, ha? Sinabi ko na sa inyong magaling si tatang eh. Kung sumingi lamang ito ng isang salapi sa bawat hilot niya nung araw, eh di sana'y mayaman na kami ngayon. Eh di maaari na namang makipag-away si Tulume. Aba, oo, kahit sa oras-oras magkikipag-away yan, pwede. Basta kung mapilay, hilot ulit. Tama. Makipag-away kayo ng makipag-away hanggang sa malumpo kayo. Eh, hindi na rin lamang kayo makuha sa pangaral eh. Ano naman ang gagawin ko? Nasuntok na ako sa mukha, di gumanti. Dahil nga dyan sa pagganti mong yan. Kung kaya lalala ng lalala ang alitang yan. Kapwa na kayo may mga nais ngayong makalamang ang isa't isa. Kaya darating ang araw na darating ang mga usapang yan sa malubang pangyayari. Eh kung ang ginawa mo na lang ba'y nagpasensya ka eh, di hindi mo inabot yang mapilayan ka pa. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang ipaalala mo dyan sa ating anak, yung kahibangang panliligaw dyan sa isang babaeng nahihiga sa salapi. Yan nga naman talagang hindi maaring magbunga ng mabuti. Sapagkat itong tanda kong ito, ni isa man hindi ako nakakakita ng isang mayaman at isang mahirap na maligayang nagsama sa isang bubong. Tama ang sabi ninyo. Isang kabaliwan at hindi karapat-dapat ang pangingibig ng isang mahirap na katulad ko sa isang mayaman. Ngunit, sino naman ako? Ako isang nilalang lamang na walang sapat na lakas at kapangyarihan upang sumuway sa itinitubog ng aking puso. Gustuhin ko man o hindi, wala akong magagawa. Tama! May katwiran si Tulume, tatang. Ang pag-ibig ay kusang tumutubo sa puso ng bawat tao. Hindi natin maitutulad yan sa isang pagkain na isusubo. Iluluwa kung mapasok. Pumasok ka na naman sa usapan. Yan yung saswertihan. Alin, kung hinintay kong pagtibok ng puso ko sa gawang pag-ibig mapapangasawa mo ba naman ako? Nasarap pa naman siya. Gaya na nga ng sinabi ko, kapwa kayong maligaya. Sapagkat ang isang mahirap ay lumiligaya lamang sa piling ng kapwa rin mahirap. Ang mayaman, ipabayaan natin sumama sa kapwa nila mayaman. Dalawang bagay ang magagawa mo, Tulume. Magtiis o magpayaman. Sanay na tayo sa pagtitiis. Ano pa ang yung pipiliin? Ako'y maging isang mayaman.
umaga po, Alimbaran. Ay, salamat. Makakapapahinga na ako ngayon. Pagpapasensyahan niyo ako at masakit lang ang aking mga paa. Eh, Barang, pari bang doon ka na magpahinga? Yakap na naman. Natanggap ko ang sulat mo. Kala ko hindi ka na darating eh. Hindi nga agad ako nakalabas ng bahay. Mangyari, hintay ko pa muna makaalis ang pupa. Julita, nalalaman kong wala akong karapatan magsalita sa'yo. Nalalaman kong sadyang napakababa na aking katayuan at ako'y alangan. Ngunit iniibig kita na isang pag-ibig na hindi ko makaya ng sarilinin at itago sa aking puso. Ibig kong malaman mo at malaman ang lahat na ikaw ay iibigin ko hanggang sa kabilang buhay. Napakatamis ng mga binitiwan mong kataga. Malaang ko nang pinapangarap na marinig sa iyo yan. At malaang ko na rin tinatago ng aking puso ang itutugin ko sa iyo. Salamat, Julita. Kaya mat sa maraming pagkakataon ay naunit ang aking dila. Sa mga sandaling ito ay binibigyan mo ko ng sapat na lakas ng loob. Pinanghihinayangan ko mga pagkakataong iyon. Ang aking mga pananapit ay naulit sa mga pangarap na tanging ikaw ang dahilan. Bakit pa ba ako magkakaila sa iyo? Lolita, Iniibig din kita, Tulumi. At sa pag-ibig na yan, ay hanapin ko ang ligaya ng aking kaluluwa habang tumitibok ang aking puso. Hindi ko naman pagkakaloob sa iyo. anong ibig mong sabihin? May pangako na ako ng aking amang ipakasal kay Leonardo. Ngunit hindi mo siya iniibig, hindi ba? Hindi nga. Ang tupulin ko bilang anak na sumunod sa magulang ang hindi ko matalikuran. Sumangayong ka na. Naging mapait man sa loob ko eh. Wala akong magawa. Sumisigaw ang aking puso. Ako'y tumanggi. Ngunit, nananay kang utos ng dugong nagbigay buhay sa akin. Tungkulin kong paligayahin ang aking ama sa kabila ng kanyang katandaan. Makagayon man ay asahan mong hindi magbabago ang babaeng nagbigay ng buhay sa aking pag-ibig. Magbabago na at makalilimot ng lahat. Ngunit ikaw pa rin ang aking pagkaibigan. At asahan mo, lagi kong idadalangin ang iyong kaligayahan. Tulumi, Lolita, diyan ka na. Baralan ka na. Tulumi! Umuwi ka na! Ay! bakit? Ang inang mo! Anong nangyari sa'yo na? Nakita ko ang mga Guardia Civil. Bakit siya yung bahay at pinagtatapan ng inyong kasangkapan? At narinig kong pinalalayasan yung inang at ang iyong kata. Sige, ayos na kayo. Huwag na kayong babalik dito. Hindi niyo mabaril. Ngunit, Teniente, hindi pa niyo sinasabi sa amin kung ano ang aming nagawang pagkakasal at kami pinalalayas ninyo. Marami ka pang sinasabi. Magtanong ka sa komandante. Sige, Reyes! Sino? Ang panungkubi po. Pakasaktan ka pa nila. O ano pa hinihintay niyo? Layas kayo! Eh! Ikaw, doon ka. Ito naman, doon. Ikaw, doon. Bakit tatangan ano nangyari? Pinalayas tayo sa ating bukid eh. Hindi ko nga malaman kung saan ko dadali ng inang mo eh. Hindi na maaaring gawin yan, ha? Tulumi! Bumalik ka! Alto! Saan mo na? Hindi ko malaman kung bakit kayo pinalayas dito. Tara mo sa aming komandante. Baka naman nagkakamali kayo. Baka hindi kami tinutukoy na inyong komandante. Tobes na lumi. Oo nga. Tama. Nagpunta si Don Mamerto sa kwartel at ibinigay inyong mga pangalan sa komandante. At ako naman inutusan na palayasin kayo dito. Paliwanag ba? Makatwit si Don Mamerto pala. Oh. Salamat, Teniente. Anong sabi? Si Don Mamerto pala ang pumunta sa kwartel at siyang humiling sa komandante na tayo'y palayasin. Huwag ka na mag-isip anak ng kung ano-ano. Kung isang kinakailangan, sundin na lamang natin sila at tayo lumayo na.
Siya nga tulumi. Sa ibang lugar na tayo humanap ng lupang matataka. Habang pangambay, yuyuko na lamang tayo ng yuyuko sa mga mapangapi. Pabayaan na natin sila, anak. Tumayo na tayo. Sundin na natin sila. Tayo na. Hindi, doon na muna kayo sa amin. Kaya na kayo. Ang ating sabi ng mga Guardia Civil. Kaya na. Tayo na, anak. Kaya na. Agustin! Tulungan niyo ako. Napasok ka, Bino. Tumakas ako sa bilangguan. Ngunit ako'y nabarid. Dalhin niyo ako kay Sima. Sima, ako'y si Bino. Salamat. Salamat sa Diyos. At nagkita pa tayo. Bakit? Sima. Sima. Katan! Paligyan ang bahay! Kaya, arrestuin mo siya. Nalalaman niyo bang ang aking ama isang taong banan? At kailanman ay hindi siya gumawa ng masama sa kanyang kapwa. Nalalaman niyo ba na dahil sa inyong kalupitan ang aking mga magulang ay nagdanas ng katakot-takot na hirap hanggang sila ay tuluyang namatay? Hindi. Hindi ninyo nalalaman niyo. At wala rin kabuluhan sa inyo. Kaya, tapin mo siya! Bilanggo mong walang kasalanan! Patuwa ka at humalakhak! Sapagkat dalawang mahihirap at kawawa na naman ang iyong pinatay! Dapin mo siya! Dapin mo siya! Nakikiramay ako sa iyo. Pinilit ko makadalo dito sapagkat itinuturing kong ako man ay naulila rin sa kanilang pagpanaw. Salamat, Lolita. Talaga sana akong magsasadya sa inyo ngayon upang magpaalam. Pagpaalam? Oo. Lalayo na ako sa pok na ito. Pipilitin kong malimot ang lahat ng aking mga kasawian. Ako'y maglalagalag. Tayo kapwa sa wimpalad. Laban man sa kalooban ko hindi kita pipigilan. Samahan ka nawa na may kapal. Ayun, bigyan siya dito. Nananiwala na kayo. Bigyan ng kwarta. Makabili ng alak. Mahiya ka naman, Lucas. Hindi mo natin bigyan tayo ng amon. Parang hindi ka babayaran sa Hindi na mahal ka, Osme. Kapag tumutupad kayo sa pinag-uutos ko, ay malaya kayong humingi sa akin sa anumang oras. Ngayon naman, ilulumpuhin natin ang lalaking yan, ano? lahat ng oras niyo rito sa Saan na ba kayo? Bigla na. Dito ako sinilang kapalang araw.
ay kinasasabikan ko lang araw na yan sa iyong pagbabalik. At ipinangangako ko sa iyong gagawin sa isang panata ang pag-aalay ng mga salilang bulaklak sa iyong mga magulang. Tuwing linggo ng umaga pagkatapos ko magtinda. Napakabuti mo, Lolita. Turuan ko na isang mabuting leksyon ang trader na yan. Hindi ka na marunong madala. Dito mo pa tinatagpo si Lolita. Alam mga bata, lupuin yan. Pamakialam! Mio! Asido! Parang tulungan mo ako. Dali natin siya sa doktor. Ako, senyorita. Ano ang nagay, doktor? Kawawang tao yan. Mabubuhay nga siya ulit. Ngunit ang kanyang mukha, hindi na ba? Ginawa ko ng lahat ng aking mga kanya. Hindi kayo. Salamat, doktor. Aalis na ako. Mabuti na hindi niya ako kaharap oras na siya'y matauhan. Baka lamang siya lalong magdamdam. Ako lang ang bahala sa lahat ng kailangan. Ako ito mag-alala. Paalam na po. Paalam na po.
Bilang diwata ng kagubatan ito, ako ang ibong niyong pinalaya. Napatunayan kong ikaw ay isang taong may magandang kalooban. Kaya't pagkakalooban kita ng gantimpala. Ito ang supot ng kagandahan. Isuot mo ito at ikaw ay gagandang lalaki. Na ito, subukan mo. Ngayon ay maganda ka ng lalaki. Hindi lang yan, Tulumi. Nababasa ko sa iyong mga matang sa nag-apoy na damdamin, ibig magwasak ng iyong dibdib. Tutulungan kita. Ito naman ang supot ng kadiliman. Isuot mo ito at ang ulo mo'y ganap na maglalaho sa pagmalas ng sinuman. Na ito, subukan mo. Ngayon, isa ka ng taong walang ulo sa pangmalas ng sinuman. Ito, ngayon tingnan mo ang iyong sarili. Akin na. Sa dalawang bagay na itong ipinagkaloob ninyo sa akin, ay matutupad ang aking pangarap sa buhay. Kaya kung ay pinagkaloob sa iyong dalawang supot na yan, subalit tandaan mo sana, huwag kang matutulog na nakasuot sa iyong alinmang supot na yan. Sapagkat pag ginawa mo yun, ay hindi ka na magigising. At huwag kang papatay ng tao. Pag ginawa mo yun, ay dadanas ka ng lalong higit na kasumian. Sa wakas, kung ayaw mo nang gamitin ang mga supot na yan, ay sunugin mo. Ngayon ay alisin mo muna ang supot na ito. Ganyan. Salamat, magandang diwata. Susundin ko ang lahat ng inyong mga tagubilin. Diyan ka na, Tulumi. Matupad ko ang aking mga pangarap sa buhay. Kailangan ko magpayaman. Sa lapid ba sa salapid. Hindi upang lumabag sa iyong banal na kautusan. Kung hindi upang parusahan ang mga puso sakin at mapangapi sa mahihirap. Patawarin mo sana ako sa gagawin kong ito. Felipe! Felipe! Tingnan! Torpe! Tingnan mo yan! Tingnan mo! Marunong ka pang gumilang. Bakit mo tinanggap ang kontratong to na hindi mo man lamang sinusuring mawitin? Dahil sa katorpihan mo'y nalulugi tuloy ako ng 3 sentimo sa bawat piso. Ano ka ba? Walang isip! Wala po akong gawain eh. Sa 50 sentimo sa araw-araw na pinagkagana ko sa'yo, marunong ka bang magreklamo? Dapat mo malaman na ikaw lamang ang pinakamataas na pinasasarod ko rito. Sige mo, sige!
Juana! Juana! Tanda na ba ang pagkain ko? Hindi pa po eh. Hindi pa? Anong inyong ginagawa? Ikaw, anong ginagawa mo? Naglaba pa po ako. Naglaba ka, kaya anong ginagawa mo riyan? Dapat mong ulahin ang pagkain ko. Mga wala kayong silbi. Mga tamad! Si Pekto. Pekto! Pekto! Ano po yun? Ano na yun ginagawa? Didilig po ako ng mga halaman at nagwawalis pa po. Torpe! Ano ibig mo ba sabihin? Unahin mo pa yung mga halaman na yan kaysa sa aking pagkain? Manawa na kayong silbi. Dapat mong malaman ito. Sa pagkakasalan ginawa mo niyan, ay pagmumultahin kayo ng mga tigalawan piso na bawat isa. At sa susunod ay... Susunod pa Kara, ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong salapi. Dali! Opo. Opo. Pati mga lahat. Opo. Dali! Sabi! Ito'y simula pa lang. Bilang kaparusahan sa iyong kasikiman, pagmamalabis at pangapi sa mahihirap. Kailangan magbago ka ng ugali, Don Carlos. Sapagkat kung hindi, ay babalik ako upang ipalasap sa iyong huling parusa ng tulis ang pugot. Handaan mo sana. Bakit kaya na? Hanggang kung sumawasali ka? Opo ka. Ano bang bagong chismis ang dala mo ngayon? Ikaw kasi hindi ka na naglalabas ngayon. Alam mo, talagang napakaganda ng lalaki. Pagkarang magdamit, ang sugod pa ng yaman. Sino? Napaka-asasado mo naman. Sino pa? Hindi si Don Fernando Vendetta. Bagong dating sa Maynila, buhat sa Europa. Ngunit, mabuti na nga nagtatago ka. Lalo mabuti pagka nang pakita sa kanya. At bakit naman? Kung hindi ka pakikita sa kanya, ay lalong malaking aming pagkakataon. Kung gayon, samantalahin namin yung mabuting pagkakataon yan. Sapagkat sa oras na magkita kami ni Don Fernando, hindi ko na siya pawawala. Yan na nga ba itinatatakot ko? Si Marcela, inibiro lamang kita. Alam mo, hindi na ako maraming mag-aasawa kailan. Yan. Noon, parang hindi mo alam. Maraming beses na nga ako nakikipagkasila sa mga disligaw sa atin. Eh. Bakit pa ganyan? Nakadali kong magsawa. Ewan ko. Pero hindi ako maaaring magsawa kay Don Fernando. Isa, Papa, hindi ka naman nagpasyalan, no? Bakit hindi ka nagsasayang katulad ni Marcela? Nag-aala-ala tuloy ako. Kamusta ka, Marcela? Mabuti po naman. hindi naman ako nalulungkot dito, Papa. Pasalamat ka pa nga at naayos kong bahay na yon. Hindi katulad ng araw lagi na lamang ako sa pasyalan. Paano nga naman hindi mag-aalala ang papa mo? Biglang-bigla ka nagbago. Ako man tuloy naghinala na rin ikaw ay may sakit. Ewan ko nga ba, para bagang nayamot ako sa mga nagsisiligaw sa akin. Paano sa mga torpe kasi Talagang nga naman wala akong mapili kahit sino man sa kanila. Halala ko na pala. Mamayang tanghali meron tayong magiging panapin. Kaya maghanda ka ng masarap na pagkain sa ating kusina. Sino ka pa? Si Don Fernando Mendez. Yan nga ba? Kung gano'n po ay mapapaalam na ako. Wag. Dito ka na rin mananghali. Pajaya, handa ka na ng pagkain, ha? Ngayon makikita mo na siya. Ngunit baka mo lang ako agawan. Oo, huwag kang galala. Sige na. Nakamapalad kayo, Don Fernando. Matagal ko nang binabalak na ipagbili ang aking asyendang yan sa Tomas. Ngunit para sa inyo, ibigay ko ng murang-mura. 20,000 pesos. Salamat, Secretary. Alam ninyo, sa mga unang araw ng linggong darating, ako'y tatanggap ng konting halaga ng mga nagsisiud pa sa aking villa din sa Madrid. Sa sandaling matanggap kong halagang yan, ibibigay ko sa inyo ang 20,000 pesos. Kung ganoon, Don Fernando, sarado ng ating usapan. Sa inyong paglilibot sa iba't ibang bansa, saan naman ninyo natagpuan ang pinakamagandang babae? Senyorita, sa ganang akin ay wala nang papantay sa kagandahan ng babae.
Hindi kaya kayo nagbibiro? Mamatay ako sa oras na ito kung ang sinabi ko'y biro. Pambihira kayo talagang, Don Fernando. Bawat taong makausap niyo, inaakit ng inyong magandang pag-uusap. Talagang ganyan ang buhay, Don Ricardo. Meron tayong kasabihan. Tigre man daw kung busog ay hindi nangagat. Napapansin ko, Teresita, ikaw isang babae nagsalayaw. Ang bawat maibigan mo ay nasusunod, hindi ba? Ito kung magbibiro, Dr. Hindi lamang yan. At nalalaman ko rin marami ka ng pusong kinagod. Pagkat ikaw ay... Pagkat taglay mo siyang kagandahan na pangarap ng sinmang nila na may puso't hihikang damdamin. Ano? Naawa ko sa kanila. Hindi na may bibigay sa akin ang layang na nalalapit sa kapatid. Ako hindi na niniwala ng tao ay makabuhay lang sa pag-ibig. Kung ganun pala, Teresita, para sa'yo, ay magkagapay ang pag-ibig at sa'yo. Bakit kaya nang pag-usapan natin? Tayo na sa gawigan at maupo tayo. Kapagod na ako. Nanalawit ng aking bewa. Ang aking leeg. Maraming kahaba ng ating nilakad. Maaari bang patihagod ng aking likod? Sige na. Dito rin. Huwag kang sisigaw. Ako ang tulis ang pugot. Bumangon ka ngayon din at buksan mo ang kanang iyong sarapin. Dali! Dali! Huwag kang matakot. Hindi ka maano. Hindi mo lamang inuutos sa'yo. Hala, kunin mo sa labi. Dali! Akin na. Sa akin. Salamat. Huwag kang sisigaw. At huwag kang aalis dyan. Intindihan mo?
ba kagabi ang Don Ricardo? Siya nga, ng mga hiyas at salapi. Buti nga sa kanya. Masyado siyang malupit at mapangati sa mahihirap. Balita ko, ang tulis ang pugot na yan, walang ibang ninanakawan kundi yung mga mayayaman at masasamang ugali. Kahit manawari, magbago na siya ngayon. Hindi maaaring. Hindi maaaring matuloy ang kasal na ito ni Lolita. Katok! Katok! Po, Andaan sa sakyan. Ngayon din pumunta ako sa Santo Tomas. saan po kayo pupunta, senyorito? Santo Tomas, hombre! Dala ko ang 20,000 bilang kabayaran sa inyo Hacienda sa Santo Tomas. At inaasahan kong masisiya ng iyong papa. Ay, naku, oo. Pero mo bang sinimot palang lahat ng tulisang pugot ang aming kaha? At natatawa ako, mayari kaninang umaga, lumapit ang papa at nanghiram ng 50 pesos. Dinaramdam ko ang nangyari. Ngunit sinabi ko na siyang papa na maasahan niya aking tulong sa naman sandaling kailanganin niya. Napakabuti mo, Fernando. Ayon sa matandang kasabihan, ang mabuting gawa raw ay pinagkakalooban ng gantimpala. Nakakamali ka, Teresita. Ang mabuting gawain ay hindi naghihintay ng gantimpala. Yan ang tama. Kanina pa pa kayo, Don Fernando? Hindi po naman. Papa, may kwarta ka na. Kwarta? Siya nga, dala ko ang 20,000 bilang kabayaran sa inyo Hacienda. Ayon sa ating kasunduan. Salamat, Don Fernando. Kayo na ang bagong may-ari ng Hacienda Santo Tomas. Gusto ko sana bukas ng madaling araw pumunta sa Santo Tomas at bisitahin ng Hacienda. Alis ka? Oo. Ngunit babalik din ako kung may awa ang Diyos. Panahon na upang singilin ko ang mga taong may utang sa akin. Na hindi ang gagawin ko ang dokumento. Maiwan ko muna kay Rian, no? Teresita, kung magagawa ko lamang pigilin ng panahon ay ginawa ko na. Ngunit ang lahat ay may katapusan. Maging ang kalungkutan o kaligayahan. Anong ibig mong sabihin? Fernando, Teresita, sa ikapapayapaan natin dalawa, ibig kong malaman mo bago tayo magkahiwalay. Ibig kong ipagtapat sa isang lihim na aking pagkatao. lihim? Oo, Teresita. Isang lihim na hindi ko ibig itago sa'yo. Ano man lihim yung Fernando, hindi ko na ibig malaman pa. Ngunit, Teresita, Hindi na ako batang musmos, Fernando. Iniibig kita. Iniibig kita, Fernando. Ang pagkatao mo ngayon at hindi ang iyong kahapon. Ang ng bagay yun ay huwag mo nang halongkatin pa. Nabingig mo ang sinabi ko sa iyo, Fernando. Iniibig kita. Ibig ko magbalik ka sa akin. Magbalik ka. Kahit nakamuntig na ako mapatid ninyo na, ay labis-labis pa rin ang aking pasasalamat sapagkat hindi na nga matutuloy ang inyong kasal. Sapagkat si Don Fernando pala'y ubod ng yaman. San Fernando? Oo, Loli. Wala ka na bang nasa isip pa kundi sila Pina lamang? Ngayon ko nalaman na ang pagtingin mo pala sa akin ay hindi isang anak, hindi isang bagay na maaari mong ipagbili sa lalong pinakamataas na halaga. Lolita, kung nalalaman mo lamang na sa bawat sandali, ay wala na akong iniisip kundi ang mabuti mong kinabukasan ay hindi ka magsasalita sa akin ng ganyan. Sapagkat nais kong bago man sana ako mamatay, ay masiguro kung ito ay may iwanan sa mabuting katayo. Upang sa gayon ay huwag ka na magdanas ng ano pa mang hirap. Hindi ko akalain na yung paigaganti mo sa akin. Papa, Tama. Papa, alam kong may maganda kayong hangarin sa akin. Oo. At alam ko rin na ikaw ay isang masunuring anak. Walo, bakit hindi ka pa kumilos? Sa palagay ko naman ay ngayon ay hindi na ako mabibigo sa mga kaibigan. Pagkatan na lamang kung siya lamang ang lalaking nababagay ko. Papa, lahat na lamang ay binabagay ninyo sa akin. Hindi ba alam na ito ginagawa ko para sa'yo kabutihan?
Kaya. Don Fernando, bakit naman dito pa ninyo naisipang manira samantalang mainam daw ang manira sa siyudad? Kasi nga naman, Don Fernando. Alam ninyo, meron ako isang kaibigan na nakapagsabi sa akin. Masarap daw mamuhay dito sa inyong bayan sapagkat tahimik at payapa. Sinong kaibigan mo? Naging isang utusan ko na nagngangalan ng Salome Kamalik. Salome Kamalik? Di yata't naging utusan yung hayop na yan. Kasabit kayo, Don Fernando. Wala. Meron lamang ako naalala. Hindi ninyo na itatanong, Don Fernando. Yan taong yan ay pinalayas na sa bayang ito. Akalain pa naman ninyong mga ahas na maghantog sa kaisa-isa kong anak. Ke barbaridad. Isang pulubing maghahangad sa kamay ng aking anak. Anong kanyang katwirang kundi ang makatikim ng aming kayamanan? Tienes razón, Don Tenorio. Talaga. Narito na pala ang aking anak. Iha. Don Fernando, pinakikilala ko sa inyo ang aking anak. Tuturing ko isang malaking karangalan ng mapabilang sa inyong mga tagapaglingkod. Binibining... Lolita ang palayo sa kanya. Kung hindi ako nakakamali, kayo magandang dilag na nakita ko sa plaza. Marahil nga. Lolita, samahan mo si Don Fernando mamasyal sa atin. Sige na. Maiwanan ka na. Kunin mo tuloy ang kanilang papa. Hindi ba kahawig ni Tulumi? Sinong tulong? Hindi mo nga kilala si Tulumi. Tayo. Ituring mo kaya isang malaking kapangasan kung ating pagkikilala ay hantong ko sa isang pagtatapat. Na magmula nang makita kita sa plaza, ikaw na lamang ang naging laman ng aking gunita. Kayo pala isang makata, Don Fernando. Nang dahil sa iyong kagandahan, nabiyag mo ang aking puso't kaluluwa. Lama ako'y nangangamba na baka mayroon ng nagmamiyari na iyong puso. Meron na ba? Meron na nga, Don Fernando. Naisanla ko ng aking puso sa isang lalaking sawing palad. Ngunit para sa akin ay dakila. Sinong taong yan? Isang magbubukid na ngangalan Tulumi. Mapalad siya. Pipilitin ko ang mga katangi ang inibig mo sa kanya maging aking. Meron kayang inaasahan langit ang aking pagtatapat. Ang mga bagay na yan, Don Fernando, ay pinag-aaralan pa. At hindi ko kayo masasagot. Ako'y sunod-sunod na lamang sa kagustuhan ng aking ama. Kung inyong ipahihintulot, ay nais ko munang mamahinga. Ano, Iha? Mukhang nagkakaigihan na kayo ni Don Fernando, ha? Nagtapat na ba sa'yo ng pag-ibig? Oo, Papa. Ano naman ang sagot mo? Bakit ang tugon ko pang inyong tinatanong samantalang kayo naman ang nagpapasin sa dapat kong gawin? Hindi ba, Papa? Ang batang ito, hindi bagay sa iyong kalungkutan. Dapat kang magsaya sa magandang kapalaran ito. Ito na pala siya. Mayamat kakausapin ko. Sandali lang. Eh, kayo na lang bahala sa kanya, Papa. Don Fernando, kayo na sana ang bahala magpapaumanhin sa ikinilos ng aking anak. Alam niyo, totoong malungkutin ang batang yan. At tungkol naman sa ipinagtapat niyo sa kanya, ako na bahala. Mandante, buenas, Don Fernando. Buenas. Salamat at dumating kayo. Magbuti ata dito na kayo. Don Tenorio, buenas noches, Don Fernando. Magbuti dumating kayo. Pasen, pagkasin. Buenas noches. Buenas noches.
Pasen. Buenas tardes. Buenas noches. Pasen. Ano ba? Sinabi mo ako nakahanap sa'yo. Saan ka ba nagpunta? Kumain ka na ba? Ah, pag hindi ka kumilos dyan, makikipag-agawan ka namin sa baboy. Yan pa naman dinami-dami ng bisitang yan eh. Hoy! Ano ka nangyayari sa'yo? Para ka nasula ng tuko. May isang bagay na gumugulo sa akin, isip. Hindi ko mapakatulog. Eh, bakit hindi mo sabihin sa akin? Baka sakaling makatulong ako sa'yo. Kailangan magtapat talaga sa'yo, Basti. Sapagkat kung hindi, maluloko ko. Ito naman taong ito. Umis ka naman biro eh. Hindi, Basti, hindi ko nagbibiro. Ang isang bagay na ipagtatapat ko sa'yo, marahil hindi mo paniniwalaan. Ha? Magaling na tagpo. Ganito pala ang nangyayari dito, ha? Kung ako'y wala, ha? Anong gusto mo sabihin dito? Ano pa ang ibig ko sabihin? Ha? Kulang pa ba ito nasaksihan ko? Kulang pa ba ito nakita ko? Baka yung dalawa ng aking asawa eh. Kinakaliwa niyo ko. Asawa ko patawarin mo. Huwag ko lapitan. Kalipandas sa babae. Magsitigil na kayong dalawa. Ang karo, ang ibig ko'y pagtapat kay Basti ang tungkol sa nakita ko kagabi sa ating Panginoon na si Don Fernando ay... Ano? Saka nyo na nga malalaman. ¿Qué le parece a usted, don? Tawali ko'y ang inyong anak si Don Fernando ay bagay na bagay. May ba ako ng salita? Anong may babalita niyo sa akin tungkol dyan kay Tulisang Pugot? Ha, Don Tenorio. Kaunting panahon na lamang at mahuhulog na sa aking kamay ang Tulisang Pugot na yan. Mabuti. Sapagkat ako'y nangangamba na baka dumating ang panahon na ako naman ang kanyang maging biktima. Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala. Nalulungkot ka. Ang lahat ay nagsasaya maliban sa iyo. Maaari bang limutin mo siya kahit sa gabing ito man lamang nating kasal? Maaari ba? Pagpatawa ninyo, Don Fernando, ang akin. Don Fernando, hanggang ngayon ba naman ay iba ako sa iyong paningin? Kinalulungkot ko. Ngunit ipinauna ko na sa inyong hindi kayo maaaring lumikaya sa aking piling. Yan ang aking suliranin. Pipilitin kong malimot mong iyong kahapon sa init na aking pagmamahal. Huwag na kayo mag-aksaya ng panahon sapagkat ako'y minsan lamang kong umibig. Mahal ko siya. Mahal ko si Lumi. Maiwan muna kita. Paharapin ko ating mga panahon. Manalo ka. Manalo. Bumangon ka. Bangon. Bumangon ka. Komandante! Komandante, awakin niyo kita! Ito! Ay, tulo. Behind sila dalawa. Ala, patagin dyan tao sa kanilang mga upo. Kayo makila, patagin sila dalawa. Sabi!
Atin ang bagay nito. Tulong-tulong kayo, mga gwardiya. Alam ko na kung sino ang tulis ng pugot na yan. Si Salome Kamali. Sa mga ginawa kong investigasyon ay nabuo ang aking paniniwala na siya at walang iba ang tulis ng pugot. Ang ibig mo bang sabihin yung magbubukid na pinalayas ko sa aking bukid? Tama. At kung hindi ako nakakamali, ikaw ang kanyang susunod na biktima. Ako? Oo, ikaw. Ikaw at ang lahat ng mga taong umapit sa kanyang magulang. Sa ginawa mong pagpapalaya sa kanila, ang kanyang inay inatake sa puso at siyang sinamatay. Aba, hindi ako may kagustuhan no. Si Don Sebastian ang nagudyok sa akin upang palayasin ko sila. Subali, marahil nga'y paghihigantihan din ako ni Tulume. Kinakailangan bigyan mo ako ng proteksyon. Pabantayan mo ko sa iyong mga gwardya, araw at gabi, at magbabayad ako kahit na magkano. Huwag kang mag-alala, Don Mamerto. Ligid na ligid ng ating mga soldado sa bahay mo. At kung sakasakaling ang tulisan niya ay magtangkang pumasok dito sa itong bakuran, sa labas pa lamang ay madadakit siya. Ewan ko lamang kung siya'y isang tao o isang masamang espiritu. Sapagkat ayaw kay Don Sebastian talaga raw walang ulo. Ang iibig mo sabihin, nagmumulto si Tulume sa katawan ng tulisang pugo. Kung si isang masamang espiritu, makapapasok at makapapasok dito. Paano ako? Anong gagawin ko? Saan ako magpupunta? Saan ako magtatago? Minahang ka, Don Mamerto. Kung ang akin sa pantahay may katotohanan, ako pa rin napapabilang sa mga susunod niyang biktima. Ngunit, meron akong tiwala na madadakip ko si tulisang pugot. Oras na malaman ko lang na siya si Don Fernando yung mamatay. Dito, nakahanda na ako ng kailangan. Dito na lang ako magpapahinga. Sige, magsusunod na tayo. Bakit makapahinga? Yun ang gusto niyo. Hindi mo ba narinig? Ang sabi matulog na rin tayo. Makakatulog ka balik kung ginising mo kami sa alanganin. Ang ibig namin malaman kung anong mahalagang bagay na namin mo inilumok mo. Bueno, sasabihin ko sa inyo. Nakita ko. Alin? Gusto ba kailangan niyo? Nandito ba si Don Fernando? Ay, nasa kanyang kilid at pagpapahinga. Mabuti. Sabihin mo sa kanya, narito sa kapita. Bukas na po kayo magbalik. Ang bigyan po ng senyorito, huwag siyang gagambalahin. Basta umakyat ka, sabihin mo, narito sa kapita. Dito ka maganda. Hindi ho dyan. Kasi na po yan. Hindi pinunili yata ako. Dito pang nakakila yung araw ay. Hindi ko sila. Aba, hindi ko saan. Kasi nandiyan ang ano sinilita nandun. Baka ako makabala eh. Fernando. Huwag, Teresita. Huwag mong galawin ang ilaw. Bakit? Ayokong makita mo ako ngayon. Bakit ka na pa rin? Hindi mo ba pinagagalag ang aking pagdating? Fernando, bakit ka hindi sumasagot? Talaga sana akong lulusan na nila upang makipagkita sa'yo. Hindi na yan kailangan. Ako'y narito na. Alam mo, lumasok ka sa Maynila na hindi alam ng lupa. Subalit, Salamat. Wag. Tatawagin ko sila sandali lang, ha? huwag, Teresita. Huwag muna. Bago mo sila tawagin ito, sabi ko sana makita mo tunay kong pagkatao. Ano hindi mo sabihin? Ang Don Fernandong nakikilala mo isang balasela. Kasi matagal ko nang ibig na ipagtapat sa'yo, ngunit hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Ngayon ay makikita mo na rin ang sarili kong mukha. Pagmasdan mo.
natin. Wag! 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 Mamamatay ako! Palitin mo ba yun? Ito, sumunod sa akin. Ba, Komandante, tila ginagabi kayo. Kayo man, Don Fernando. Tila kararating pa lamang ninyo. Pero Komandante, hindi ako umalis ng bahay. Dito gumawa yung tulis ng pugot. At may hinala kaming dito siya nagtatago. Kaya kung inyong mamarapatin, aling halog din ang buong bahay. Komandante, ako na nagsasabi sa inyo na wala dito ang taong inyong pinaghahanap. At saka isa pa, malalim na ang gabi. Pagpabukas na natin. Guardia! Tikisahin ang buong bahay. Ayun naman, gusto mo. Go! 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 Saan ang pindor? Ngayon, sumama ka sa akin. Komandante! Magaling na balas kayo. Pulisan! Ngayon ang nahulog ka rin sa aking mga kamay. Ikakamali ka, Komandante. Hindi ako ang tulis ng pugot. Hindi ikaw ang tulis ng pugot. Ay, siya! Ho! Ho! Tulis ng pugot! Ikaw? Pinatatawa mo ako. Ako nga! Huwag niyo akong pagtawanan! Ho! Tulis ng pugot! Komandante! Vampilo. Dakila ka, Vampilo. Nang dahil sa akin ay ibinuwis mo yung buhay. Don Fernando, dinaramdam namin yung nangyari. Ngunit ngayon magiging tahimik ng ating bayan sapagkat patay na ang tulis ng pugot. Papalam mo po. Siya pala ang tulis ng pugot. Marahil yan ang ibig niya sa akin sabihin na hindi na nasabi sa akin. Kawawa naman. Kaya nila ako mag-chat. Magbabalik ko yung makikita na rin sa Tulome. Dali-dali niyo, Don Fernando. Sabit na kang makita si Tulome, ha? Kang mainibas. Ako lamang ang tatanungin eh, hindi ako papayag na pumasok ko eh. Kinikilabutan ako, tumatay yung balahibo ko eh. Oh! Oh! Nanang, Tatang, may pagiganti ko na kayo. Naway manahimik ng inyong mga kaluluwa.
Fernando. Mahal na Diwata, maraming salamat sa iyo. Hindi ko na kailangan ng supot na itim na ito. At bilang pagsunod sa inyong kabilang, sinusoli ko sa inyong supot na ito. Mahal na Diwata, hindi ko na rin kailangan ng supot na ito. Isasoli ko na rin sa inyo. Bakit ginawa mo magsakin? Inilaan mo pa sa mahabang pagtulog ang aking pag-ibig na tanging sa'yo lamang. Patawarin mo ako, Lolita. Ako hindi nararapat sa iyong pag-ibig. Hindi ko mapapantayan ng kadakilan at kalinisan na iyong puso. Ako'y pangit at nakaririma rin. Nagkakamali ka. Maging ano man ang iyong naging kahapon at ang inyong anyo ngayon ay iniibig pa rin kita. Kumari mabuhay kung ikaw ay wala. Hindi, Lolita. Hindi. Ako hindi karapat dapat sa'yo. Tinatanggap ko na aking kapalaran. At ngayon isusoli ko na itong balat kayong nagtago ng aking kapangitan. Lume. Nagbago ang iyong anyo? Lume. Si Don Fernando pala si Lume, no? Sinasabi ko na nga ba eh. Tama, ang katong na loob ko. Ibinabalik ko sa iyo ang dati mong anyo. Habang ipinagpapatuloy mong mabuti mong gawain, ay mananatili kang ganyan. Asahan mong lagi kitang tutulungan at susubaybayan. Mahalin mo si Lolita sapagkat ang kanyang pag-ibig sa iyo ay wagas at tapat. Binigyan niya ako ng isang bagong pagkain. Upang malasap natin ang isang kaligayahan walang hanggan.